Hey mga bro, welcome back sa channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mainit na usapin sa Southeast Asia, ang estratehikong hakbang ng Vietnam na magtayo ng malalaking steel fishing boats. Baka isipin nyo, ano bang espesyal sa steel boats? Well, hindi lang ito basta fishing vessels, designed ang mga ito para bigyan ng seryosong edge ang mga Vietnamese fishermen na sana magkaroon rin ang Filipino fishermen. Kaya nilang pumalaot ng mas malayo, manatili sa dagat ng mas matagal, at makahuli ng mas maraming isda kumpara sa tradisyonal na mga kahoy na bangka. Pero yan pa lang ang simula. Matagal nang kilala ang China Coast Guard at Maritime Militia sa kanilang agresibong taktika, kabilang na ang pagbangga at panghaharas. Ngayon, tinatalikuran ng Vietnam ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng matitibay na steel ship sa kanilang mga mangingisda. Hindi lang nito pinoprotektahan ang kanilang mga mangingisda, kundi pinalalakas din nito ang sariling maritime militia ng Vietnam. Sa madaling salita, binibigyan ng Vietnam ng lason ang China gamit ang sarili nilang lason, at mukhang epektibo ito. Mga bro, eto ang mas nakakaintriga. Pwede rin itong gawin ng Pilipinas. Isipin nyo ang impact kung ang gobyerno ng Pilipinas ay magsusubsidize ng konstruksyon ng malalaking steel-hulled fishing boats para sa mga Filipino fishermen. Ang mga vessels na ito ay pwedeng magsilbi bilang bahagi ng Maritime Militia, sumusuporta sa Philippine Coast Guard at Navy. Sila ang magiging karagdagang mata at tenga sa mga pinag-aagawang tubig, pinapalakas ang teritorial na karapatan ng bansa at pinahuhusay ang seguridad sa dagat. Sa ngayon, ang mga barkong ginagawa para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFARC, ay medyo maliit pa.